manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkatawag mo sa amin. Dalangin ko po na widen our vessel, i-prepare niyo ang aming puso, yung understanding namin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Anumang gawa ng aming kaaway, upang hindi namin maunawa ng salita mo, ay ano pong winawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin namin na sa oras na Panginoon, magkaroon kami ng restoration, magkaroon kami ng strength, ng power na nagagaling sa salita mo. At makita namin na yung buhay namin, that we are not alone dahil kasama ka po namin. Salamat po, may we stand in God's line in the midst of trial or any kind of situation. Lord, salamat po sa iyong papuri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po yung title ng ating last week message? Ano yung title natin? Standing in God's line in the midst of trial. So, do we face trial this week? So, nawa po, even we face trial, may we always stand faithful in front of God. So today po, I want to share a message about the power of every believer must possess. So we are children of God, we are believer. Pag sinabing believer, naniniwala tayo kay Kristo. So we need power. We need to possess something. Yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. So ito pong message na to ay inspired by teaching about remnant. So sa ating organization, we always say remnant. So we are believer or remnant who will possess the power. Ayun po yung sinasabi sa ating scripture sa book of Isaiah, yung remnant. No? Marami pong tao, they think power, ibig sabihin we have financial power. It talks about money, position, intelligence, influence, diba? Yan yung mga visible power na nakikita natin. But then, the Bible says, the greatest power begin with God. Yun yung po kailangan natin maunawaan. Sa book of Isaiah, makikita natin si Isaiah, he was saw the throne of God. Now, after seeing God's life or God's glory, nagbago yung buhay niya. So nawa tayo din. No? Marami ng pagbabago sa buhay natin. At yun ay napatunayan na natin. No? Mula noon, sa paniniwala pa lang ng ating mga magulang sa Panginoon, tayo na yung sagot. Tayo na yung answer ng pananampalataya nila. God was preparing people who would continue His work even in difficult times. Marami nagtatanong, bakit po Kristiyano na? Naniniwala naman po sa Panginoon, pero yung difficulties hindi nawawala. Yung pong mga tao na nag-i-stay, nagre-remain, even sa pinaka-lower point ng buhay niya, tinatawag po siyang remnant. So nawa tayo din, na kahit anong sitwasyon natin, may we remain as remnant. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are remnant. Pag sinabi mong remnant, people who hold on to God's word or God's glory no matter what happens. Yun yung remnant. So yung from the word remnant, it will change our perspective. Yung thought natin, mababago. Pero ano po yung question natin today? The question is, what kind of power do we need to live victoriously in this generation? So sa buhay natin, kasi kung mababasa natin yung mga buhay ng mga ginamit ng Panginoon sa Biblia, they possess power. But in our reality, in our generation, what kind of power for us to become victorious? So dito po, we must learn the power, important of powers that every believer must have. Unang punto po natin, we must have, ito yung dapat din natin makakalimutan o hindi mawawala sa atin. We must have power or spiritual power. Ito dapat yung pinakauna. Hindi physical power, hindi yung fame, magiging fame mo or famous mo. Na may mga goal tayo na gusto natin makamit. And when we gain that
goal, we feel na mas lumalakas tayo, lumalakas yung ating paningin sa sarili natin at sa mga tao. But then, sabi sa Biblia, we must possess spiritual power. Ano pong sabi sa Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Bago po hinatid ni Jesus ang mga disciple sa world, sinabi niya sa mga disipulo niya, have spiritual power. Because being a Christian is not easy. Sabi ni Jesus, kaya kailangan malakas kayo. Kasi po, pag walang spiritual power, we become weak. Kaya pag weak ka, dapat alam na natin kung saan tayo kulang. Kapag may sakit ka, alam mo na agad kung saan kulang. We easily discourage when we don't have the spiritual strength. We confuse and we easily influenced by problems. Alam na natin to, naririnig na natin to, but then, napopol pa rin tayo sa mga ganitong situation. That's why we need to go back again to God. Kaya kailangan natin mag-church para ma-remind tayo that we need God in every season of our life. Sabi po ng ating headquarters message, it talks about watchman power. So we need to be a watchman of power. Ano po ibig sabihin ng watchman? It is someone who stay awake. Nakakita na po ba kayo ng light post? May tao doon, di ba? Na nagbabantay. Yung nasa taas, sa pinakataas. Anong ginagawa ng tao sa taas? Tinitignan niya, nagbabantay siya sa nasasakupan nila. So in the case of spiritually, we need to be a watchman of power. Tayo yung laging awake spiritually and sees what others cannot see. Pag sinabi pong spiritually, hindi natin sasabihin na ano ba yung kailangan ko? Pero ang tanong po dapat natin, what does God want me to do? Maraming tao nagko-complain about problems. Taas nga po yung kamay pag may problem, tapos nagko-complain. They always complain, na po. Pero yung mga spiritual people, alam niyo po yung tanong nila, Lord, what is your answer behind this situation, behind this problem, behind these difficulties? Tignan niyo po yung pagkakaiba. Yung ordinary people, o yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, o yung lack of faith, ang tanong nila, bakit nararanasan ko to? Bakit ako nandito? Bakit kailangan ko itong gawin? But remember, we are remnant. And we need to see what is the answer behind of our journey or behind of our problems. So nawa po, may we always seek the Lord every day. Imagine po natin yung teacher. Yung mga teacher, marami tayong kasamang teacher dito ngayon. Handling noisy students. Ano pong initial reaction ng teacher kapag ang ingay? Galit. No? That's the first reaction ng teacher. Teacher becomes very angry. Sasabihin niya, itong mga batang to, walang mangyayari dito. Iba naman, yung perspective ng teacher, itong batang to, kakaiba to. Iba-iba, depende. O kaya naman, may isang teacher, they think, itong batang to, kailangan niya ng love, kailangan niya ng attention, kailangan niya ng guidance. Sino
po nakapanood na ano yung pinapanood natin? Teach Me a Lesson? Panoorin niyo po yun, no? Pero in the spiritual eyes, instead of seeing only dun sa problem, begin, sees God's mission. Yung anak mo para sa mission niya. Sige, hawakan niyo mami mga anak niyo, anak, para sa mission ka. Kahit sobrang kulit, para sa mission yung anak natin. Amen? Kaya mga nanay, you are important person. No, para magkaroon po tayo ng spiritual strength, we need prayer. We need to enter into prayer. Some of us, we feel dito sa panalangin. Nananalangin tayo, but hindi continuous. But again, this is a reminder ng Panginoon sa atin that we need to enter into prayer. Hindi lang basta prayer, into very deep prayer. Sa pinakamalalim kung kaya natin. Ano bang sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, present your request to God. Ano po yung request niya sa Panginoon? May request ka ba sa Panginoon? Sabihin natin sa Panginoon. Sabi dun sa palabas, kung hindi ka hihingi ng tulong, hindi kita tutulungan. So same thing, when we see spiritual things, when we see situation spiritually, kapag di tayo nag-ask sa Panginoon, wala tayong sagot. Kaya this time, if we want to change your life, we need to ask God. Amen? Prayer changes our spiritual condition. Ang titignan natin yung buhay natin noon, mas mahirap. Sabi nga, mas maraming dapat ipagpasalamat ngayon. But still, we complain. Pero again, God is reminding us that God can change our situation, our condition, even more, better sa sitwasyon natin ngayon. Now, sometimes your situation does not change immediately. Anong dapat natin gawin? You must change first. Ikaw mismo muna. Tayo mismo muna. We must change ourselves, our faith. Ano ba yung dapat mong gawin bilang isang anak ng Diyos? Kaya po, when we pray, ano yung mababago when we pray? Fear become peace. Marami tayong takot na in our future, ano mangyayari bukas, sa trabaho, you are facing your boss, yung mga tao sa paligid natin. No, kapag nasa corporate world ka, ang daming competition. And sometimes, it gives us depression, confusion, weakness. But, when we pray, yung mga confusion na yun become our wisdom. Yung mga weaknesses natin becomes our strength. Kaya meron tayong tinatawag, sabi ni Reverend Yu, hidden card. Ano ibig sabihin ng hidden card? Yun yung kahit na you feel nothing today, God will use you in the future. God prepares something for you in the future. Kaya ask yourself, tanungin mo yung sarili mo, do I begin my day with prayer? Sino po nag-pray kayo ng umaga? Kaya may sitwasyon tayo, kaya yung anak natin may sakit. God wants us to go into prayer. Kayo ng umaga, tinabihan ko si Amara, pinagpe-pray ko siya. So sometimes, pag may sitwasyon na ganon, we complain, we think over, ano pa, nag-iisip tayo ng mga solution. Pero ano pa na tinuturo ng Lord sa atin? Manalangin. No? Kaya please pray for every one of us. Pag-pray mo yung katabi mo, pag-pray mo yung anak mo. Even 10 minutes, 5 minutes with God can change your whole day. Imagine that, no? 10 minutes lang or 5 minutes lang ibibigay mo sa Panginoon. Pero yung whole day mo, babaguhin ng Diyos. Ganun ka-powerful yung Panginoon. It's a matter of faith. Gaano ka naniniwala sa Diyos? Gaano mo ini-entrust yung araw mo sa Panginoon? Point number 2 po natin. Ano po yung pangalawang dapat natin gawin? We must be faithful in what God give us. Ano yung meron ka ngayon? Sige nga po, isipin mo nga, ano yung meron ka ngayon? Puro problema lang ba? Hindi naman siguro puro problema.
problema lang yung meron sa atin ngayon. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord. Na sometimes, ayaw mo nang magtrabaho kasi nakakainis yung boss, yung katrabaho mo, yung seatmate mo, yung kaklase mo. Pero when you see the eyes of the gospel, ginagawa mo lahat ng bagay para sa Panginoon. Hindi para sa iyo, hindi para sa tao na nakakakita sa iyo. So tingnan natin, no, minsan, we always do things, kasi para naman good vibe sa akin yung boss ko, kaya yung mga missionary ko maging proud sa akin. Kailangan ganito ko. But again, always be faithful. Kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin yung story ni Joseph. Joseph was sold as a slave. Yan yung pinaka-highlight ng, alam nating highlight ng buhay ni Joseph. Yung binenta siya. Sa tingin niyo po ba nag-complain si Joseph that time? Sinabi ba ni Joseph, this work is too small for me. Kaya ko to. Okay lang to. Alam niyo po ginawa ni Joseph? He gave his best. Binigay niya yung best niya. When he became a servant, he worked faithfully. Na sometimes tayo, tagalinis ng church, tagalinis sa bahay, sometimes they feel like servant. Sabi ni Mira, Ami, you are a servant. No? Sometimes they feel like, ito lang yung nakayuan natin. Pero anong ginawa ni David? He worked faithfully. Hindi naman kailangan lagi tayo yung nakikita na acknowledge, that's okay. But when you do everything faithfully, si Lord na yung bahala sa atin. When he went to prison, anong ginawa ni Joseph? He still stayed faithful sa Panginoon. Then, eventually, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? God opened the door to the palace. So, imagine, no? Kaya minsan kung ma-excite ka, sino may mga dream, may goal, na someday, hihiga ako sa pinakamalambot na bed. Someday, ako na matutulong sa mga magulang ko. Na may mga goal and dreams tayong ganyan. Pero this time, in our situation, anong gusto ng Panginoon sa atin? Be faithful. Do our best and be faithful. Marami pong tao, we worry too much. Sino po nag-worry too much? Ano yung mangyayari sa future ko, sa mga anak ko, ano gagawin ko sa buhay ko? Pero ano pong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, simple lang, but we cannot do. Be faithful where you are first. Ayun lang ang sabi ng Panginoon. Maging faithful ka lang ngayon. Then lahat ng gusto mo ay idaragdag ko sa iyo. Just do your best in what God gave you today. Ano binigay sa iyo ng Panginoon magiging estudyante? Gawin mo yung best mo. Pagiging teacher, gawin mo yung best mo. Pagiging nanay, gawin mo yung best mo. Pagalinis ng church, gawin mo yung best mo. Kung kaya natin pakintabin yung church, yung floor ng church, gawin natin yung best natin. And then God will do the rest. Tingnan natin yung isang estudyante. Yung estudyante, ang dream niya, maging successful siya someday. Pero ganito yung ginagawa niya everyday. He comes late, hindi siya nag-aaral, nagko-complain siya all the time. Sa tingin niyo, magiging successful kaya siya? Hindi po. Pero tingnan natin yung isang estudyante na faithful. Siyempre, unang-una, when you are a student, you study seriously.
And then, you respect your teachers. You respect people around you. And then, you exert or give efforts every day. And then, ano mangyayari? People will notice you. Kapag na-notice ka na ng mga tao, opportunities come naturally. Ay, ang galing naman ni Christopher. Galing naman ni Zyron. And then, blessing, opportunities will come naturally. So, we need to be faithful. No, in the same way, spiritually, or God open doors to faithful people. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Give your best. Saan? Hindi sa leader mo, hindi sa pastor mo, hindi sa asawa mo. Give your best. Kanino? Sa Panginoon. Lord, nanggigigil na ako sa anak ko eh. No? Sometimes, titrigger para magalit tayo, mag-focus tayo sa ibang bagay. But then, give your best. Lord, ikaw na bahala sa anak ko, sa estudyante ko, sa asawa ko, sa magulang ko. Ano pong sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Whatever your hand finds to do it with all your might. Do it with all your strength. Ako po, pag medyo stress, makikita niyo ako, linis ako ng linis. Parang hindi ko alam. Yun yung ano ko. Kaya pag malinis yung bahay, stress. So, but then, do everything para sa Panginoon. Kaya pala sabi nito, kaya pala utos ng Teacher Sara eh. Everyday, wala kami pahinga. Hindi pa ako tapos, nag-uutos na naman. But again, we are different people. We are remnant. Marami pong tao nagsasabi, magsaserve na lang ako sa Panginoon pag marami na akong pera, pag successful na ako, para talagang makapagbigay ako ng malaki. Pero hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, serve me now. Sabihin mo nga po sa sarili mo, I will serve God now. I will serve God now. I will be faithful now. I will be faithful now. Amen? Amen. Minsan, madali lang sabihin, pero when you are in the situation, everyday, mahirap. But God will teach us. Mag-train tayo, i-train tayo ng Panginoon hanggang sa maging perfect na tayo. God can use you, no, as a students, worker, parents, youth, and even people, no, in difficult time or situation. Gagamitin lahat ng tao kahit ano ka pa man. Pangatlong point po natin, Christ is the real answer. Kaya we have confession po every day. Ano po yung confession natin? Si Jesus, ang Kristo, solusyon sa lahat ng problem. Kaya kung nakalimutan po natin, no, ano pong sabi sa Book of John, chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun yung sabi ng Panginoon, there's no other way. Tapakin mo yung katabi mo. May problema ka ba? Christ is the real answer. Kaya po, pag naniwala tayo sa Panginoon, ano yung mababago? Mababago yung buhay natin, even our future, even our first, second, third generation. Imagine that. Dahil sa iyo hanggang sa third and fourth generation will be saved. Kaya you are important person. Ano po yung answer natin? The real answer is Jesus Christ. Bakit po? Because only Jesus changes the heart of people. Siya lang.
Yung rules can control behavior. Tama po? No, sa teacher. Yung mga advices natin can help people temporarily. But only Jesus transformed from the inside. Kaya pang binabago ng Lord, hindi muna yung physical natin. Dapat ito, si Teacher Jubiel, dahil mabait naman siya, mabuting anak siya sa mga magulang niya, pagyayamanin ko siya. Hindi ganun agad yung plano ng Lord. God is healing us from the inside. Kasi ang root problem, hindi yung nakikita natin. Na siya, ganito yung ugali niya, hindi. The root problem is we are separated from God. At yun yung papagalingin, itatransform ng Lord. Kaya nga sabi niya, from darkness to light. So maybe someone here struggles with anger, addiction, fear, depression. Makita natin na yung buhay natin ay para sa Panginoon. So we must hold on to God's covenant. Ano pong sabi sa Romans chapter 8 verse 28? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Do you love Jesus? Amen. So lahat ng bagay, idaragdag sa iyo ng Panginoon. Ano pong dapat natin gawin? Ask, and you will be given. So from today, from now on, I will ask God, Lord, I need strength. Nanalangin ka, but it looks nothing happen. You work hard, but still, door closed. Sometimes may ganun eh. Pinaghirapan mo naman. Nag-effort ka naman. Nag-exert ka ng maraming effort, na maraming bagay. Pera. Pero nag-close pa rin yung door. Pero ano pong sabi ng Panginoon? God may be preparing a greater door for you. Kapag may nag-close, may bubukas. Meron. So maybe God is teaching you how to wait. God is teaching you how to be patient in any kind of situation. Or meron pang dapat kang gawin. Katulad po ni Joseph, sa prison, si David, nung nag-hide siya sa caves, si Paul, nung nakaranas siya ng mga difficulties, anong ginawa ng Panginoon? God guide them. All along, dun sa journey nila na yun, ganun din tayo. God was guiding us hanggang sa mga meet natin, yung pinrepare ng Lord sa atin. Kaya ano pong sabi ng Panginoon? Do not quit. Hold on to God's promise. Do not quit. Summarize po natin, ang point number 1 natin. Ito yung mga tatlong bagay na yung remnant mapossess. Power na dapat mapossess ng isang remnant o isang believer para maging victorious. Una, we must have the spiritual strength, the spiritual power. Pangalawa po, we must be faithful. Kung ano yung binigay ng Panginoon sa iyo, you must be faithful. Pangatlo po, we must know that Christ is the real answer. Amen? Kaya po sabi ng mundo sa atin, you need money, you need influence, you need connection. Yan yung mga offer ng mundo sa atin. Pero ano pong sabi ng Panginoon? You need my power first. Wala kang pera ngayon? Pray. Manghihina ka ngayon, may sakit ka ngayon? Pray. When we receive God's power, ano pa mangyayari? Yung una, kakaroon tayo ng spiritual power. And then, after nun, kakaroon tayo ng wisdom, strength, provision, tuloy-tuloy yan, and right people. God will give us the right people. And syempre, yung pinaka-importante po, yung Panginoon, i-guides na yung ating future. Kaya po sabi ng Panginoon,
Ginaranti ko na yung future mo, bakit ka pa nag-aalala? No? Maybe today you are feel weak. Na-confuse ka sa buhay mo, bakit naranasan mo yun? Mabait ka namang anak. Marami kang problema sa loob ng pamilya. You may feel spiritually tired. Remember natin, no? God's still preparing you, me. Piniprepare pa tayo ng Panginoon. Do not be deceived by problems. Do not lose heart. Ano pa dapat natin gawin? Pray daily. Kung kaya nga natin 24 to 25 hours, sabi sa headquarter message. Pero sabi nga, let's start muna kung ano yung kaya mo. 2 minutes. Pero dapat consistent. 3, 4, 5 hanggang kaya na natin yung continuous prayer. No? Again po, be faithful every day. And God will open the doors or right doors at the right time. Pinagpapala ko po kayo sa Panginoon. May we receive a strength from the Lord. Ngayon mismo. No? Receive the strength from the Lord. Maisik po natin yung ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat dahil sa kabila ng aming katigasan ng ulo, so, hindi namin pagiging faithful sa iyo. Nandyan ka pa rin, Panginoon. We may feel that we are alone, pero sinabi mo, Panginoon, sa iyong awit na kasama ka namin. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, ang aming panalangin ay restoration ng aming spiritual strength. At kapag na-restore ang aming spiritual strength, nakita namin yung real answer that Jesus Christ is the only solution to all our problems. You will open the door of blessing. Kaya Lord, i-prepare niyo po ang aming sisidlan upang tanggapin ang mga pagpapalang inihandang. Baka Lord, punong-puno pa ang aming sisidlan, kaya hindi mo mapasok ng mga bagong pagpapala. But Lord, help us. Renew our mind and heart, our heart. Guard our heart, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pag-deceive sa amin upang di kami makatanggap ng salita ng Diyos, yung glory mo pa rin yung mamumuna, Panginoon. Kaya Lord, pasmusin mo kami ng banal na spirito na bawat isa po sa amin ay makatanggap ng sagot na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, maging ang miyembro ng church na ito na hindi namin nakasama, ay pagpalain mo, i-touch mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Baguhin mo ang kanilang buhay, especially maging yung mga tao na nakakaranas ng sakit sa mga oras na ito, Panginoon, pagalingin mo po. Yung mga bata, Panginoon, mga anak namin, Panginoon, na sometimes it's really hard to handle. Lord, tulungan niyo po kami magkaroon ng wisdom, ng lakas, Panginoon, upang maturuan namin sila, maliit namin sila sa Panginoon. At naniniwala kami na through us, you will save our family, even our first, second, and third generation. Salamat, Panginoon, at sa iyo ang papuri, pasalamat. Ito po ang aming